Bago pa man dumating ang mga dayuhang barkong naglayag mula sa kanluran, bago pa man mabigyan ng banyagang relihiyon ng ating kapuluan, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng sariling universo ng karunungan, pananampalataya at agham. Sa puso ng mga kagubatan, sa dalampasigan ng mga ilog, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, umiiral ang mga taong nakikipag-ugnayan sa kalikasan at mga espiritu ng daigdig. Sila ang mga manggagamot ng bayan, mga tagapangalaga ng katawan at kaluluwa. Hindi lamang nila ginagamot ang karamdaman, kanilang binubuo ang ugnayan ng tao sa langit at lupa ng laman at tiwa ng buhay at kamatayan. Sa bawat dasal, bawat dahon at bawat usok ng insenso, sumisiklab ang sinaunang pilosopiya ng kagalingan, isang sining na hindi lamang nakabatay sa lunas, kundi sa pananampalataya at paggalang sa likas na puwersa ng kalikasan. Sa serye na ito ay ating sisiyasatin ng iba't ibang uri ng mga sinaunang manggagamot ng ating lahi. Ang mga manghihilot ay isa sa pinakamatandang anyo ng manggagamot sa kulturang Pilipino. Isang dalubhasa ng haplos, diwa at hininga. Kilala sila na tagapag-ayos ng mga nabaling buto, tagapag-alis ng pilay at tagapagpawi ng kirot sa katawan. Ang kanilang sining ay hindi lamang nakabatay sa pisikal na lakas, kundi sa malalim na pag-unawa sa daloy ng enerhiya sa katawan ng tao. Sa bawat pindot, haplos at masahin ng kanilang palad, pinaniniwala ang dumadaloy ang init ng kagalingan na nagpapanumbalik ng balanse sa loob ng katawan. Ang kanilang kakayahan ay karaniwang namamana o natutunan sa mahabang panahon ng pag-aaral sa piling ng matatandang hilot na may karanasan at basbas ng kalikasan. Ang hilot ay hindi basta masahi lamang, ito ay sagradong ritual ng pagpapagaling na pinaniniwala ang kaloob ng mga espiritu. Sa proseso ng paggagamot, gumagamit sila ng mga katutubong sangkap gaya ng langis ng niyog, dahon ng saging, luya at nganga upang makatulong sa pag-alis ng sala o pagkaputol ng daloy ng lakas sa katawan. Sa ilang lugar, ang mga manghihilot ay gumagamit ng salamin na may bahid ng kulay pula o dalandan upang makita ang bahagi ng katawan na may pinsala, isang teknik na sinasabing nagmula sa panahon ng mababaylan. May iba namang gumagamit ng dahon ng saba na pinapainit sa apoy, binababad sa langis at binubulungan ng dasal bago ipatong sa katawan ng pasyente. Sa bawat hakbang, ang manghihilot ay nagdarasal sapagkat sa kanilang paniniwala, ang dasal ay susi upang gumaling hindi lamang ang laman kundi pati na ang kaluluwa. Hindi lamang sa pisikal na sakit nakatuon ang manghihilot, naniniwala sila na ang mga karamdaman ay maaaring dulot din ng pagkapagod ng isip, pagkaligaw ng diwa o pagkawala ng armonya sa kalikasan. Dahil dito, ang kanilang gamutan ay hindi lang nakatuon sa katawan, kundi sa buong pagkatao ng pasyente. Ang mga manghihilot ay marunong ding gumamit ng ritual na may dasal o orasyon upang alisin ang hangin sa katawan at itaboy ang masasamang espiritu na pinaniniwala ang sanhi ng karamdaman. Mailan ding nagsasagawa ng pagsunog ng insenso, loob o dahon habang hinahaplos ang pasyente upang ipakita ang paglilinis ng katawan mula sa negatibong enerhiya. Sa ganitong paraan, ang hilot ay nagiging pagsasanib ng agham, sining at pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang sining ng panghihilot kahit dumating na ang mga banyagang impluwensya sa medisina. Hanggang sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ito sa maraming probinsya, lalo na sa mga lugar na malayo sa ospital. Maraming Pilipino ang bumabalik sa katutubong panggagamot sapagkat pinaniniwala ang mas natural, ligtas at may kasamang malasakit. Sa mga pamayan ng Tagalog, Visayas at Ilocano, ang mga manghihilot ay iginagalang pa rin bilang tagapagpagaling ng katawan at tagapaghilom ng damdamin. Sa bawat haplos ng kanilang mga kamay ay naipapasa ang diwa ng mga ninuno. Ang paniniwalang ang tunay na kagalingan ay nagmula sa pagkakaisa ng katawan, kalikasan at espiritu. Ang magpapaanak na mas kilala rin bilang hilot sa panganganak, ito ay itinuturing na sugo ng buhay at tagapagdala ng bagong pag-asa. Sa sinaunang lipunan, sila ang mga dalubhasang babae o lalaki na may natatanging kakayahang tumulong sa ligtas na pagluwal ng sanggol mula sa sinapupunan ng ina. Ang kanilang sining ay hindi lamang pisikal na tulong,
kundi isang sagradong tungkulin na may halong pananampalataya at ritual. Bago pa man dumating ang mga modernong medisina at ospital, ang magpapaanak ang pangunahing sandigan ng mga kababaihang nagdadalang tao sa mga nayon at pamayanan. Sa kanilang mga kamay, nagmumula ang unang halakhak ng sanggol at ang unang paghinga ng bagong buhay. Sa panahon ng pagbubuntis, malaki ang ginagampan ng papel ng hilot bilang tagapagmasid at tagapangalaga ng ina. Sinusuri nila ang posisyon ng sanggol sa sinapupunan, ang kalagayan ng ina at maging ang emosyon, sapagkat naniniwala silang nakakaapekto ito sa maayos na panganganak. Ginagamitan nila ng banayad na hilot ang tiyan at likod ng buntis upang mapadali ang paggalaw ng sanggol at maiwasan ang pananakit ng katawan. Kadalasang gumagamit sila ng mga halamang may bisa tulad ng dahon ng bayabas, luya, balimbing at tanglad bilang inumin o pantulong sa panganganak. Sa bawat haplos, kalakip ang taimtim na dasal sapagkat sa kanilang paniniwala ang bawat buhay na isinisilang ay kaloob ng may kapal at kailangang salubungin ng panalangin. Kapag dumating na ang oras ng panganganak, ang hilot ay kumikilos na parang diwata ng liwanag at lakas. Maingat niyang inaasikaso ang ina, pinahihinga ng tama at ginagabayan sa bawat pag-iri. Sa tabi niya ay madalas may kasamang salag, isang katulong na naghahanda ng mga kagamitan at umaalalay sa panganganak. Sa gitna ng hirap, ang hilot ay kalma, matatag at puno ng malasakit. Sinasabing siya ang sumasalo ng pagod at sakit upang mapawi ang bigat ng ina. Pagkatapos ng panganganak, agad niyang nililinis ang sanggol, pinupunasan ito ng langis ng niyog at binabalutan ng tela habang binibigkas ang mga panalangin ng pasasalamat. Sa kanyang mga kamay, ang unang ugnayan ng ina at ng anak ay nagiging banal na sandali ng paglikha at pag-ibig. Hindi nagtatapos sa panganganak ang tungkulin ng magpapaanak, sapagkat siya rin ang tagapangalaga ng kalusugan ng mag-ina sa mga sumunod na linggo. Tinitiyak niyang maayos ang pagdaloy ng gatas ng ina, gumagaling ang mga sugat ng panganganak at bumabalik ang lakas ng katawan. May kaalaman din siya sa pagpapanatili ng kalinisan at wastong nutrisyon at madalas ay nagbibigay ng payo sa mga kababaihan tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Sa mga panahong mahina o nagkakasakit ang bagong panganak, gumagawa siya ng mga herbal na gamot at ritual na pampalakas upang maibalik ang enerhiya ng katawan. Sa lipunang Pilipino, ang hilot ay hindi lamang manggagamot, siya ay ina ng buong pamayanan, tagapangalaga ng buhay at tagapaghatid ng pag-asa sa bawat bagong umaga. Ang mga manggagaway ay isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa sinaunang lipunan ng mga Pilipino, sapagkat sila ang tagapagdala ng itim na salamangka, isang sining ng kapangyarihang maaaring magdulot ng kagalingan o kapahamakan. Kadalasang sila ay mga babae na may tahimik na pamumuhay sa araw, ngunit nagiging tagapaghayag ng kadiliman sa pagsapit ng gabi. Naniniwala ang mga ninuno na sila ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga demonyo at mga nilalang ng kabilang daigdig. Ang kanilang kaalaman ay itinuturing na sagrado at mapanganib. Hindi ito basta pinag-aralan kundi pinagkaloob lamang sa mga napiling may malakas na loob at matibay na kaluluwa. Dahil dito ang mga manggagaway ay parehong iginagalang at kinatatakutan, isang nilalang na nasa pagitan ng mga tao at engkanto. May dalawang uri ng kapangyarihang ginagamit ang mga manggagaway sa kanilang sining, ang palipad hangin at ang manikaan. Sa palipad hangin, ginagamit nila ang mga kandila at insenso na binabasbasan ng mga lihim na dasal upang ipadala ang sakit o sumpa sa hangin. Kapag sinisindihan ito sa oras ng paglubog ng araw, ang hangin na dala ng gabi ay nagiging daluyan ng kanilang sumpa. Samantala sa manikaan, lumilikha sila ng manikang yari sa basahan o kandila na kawangis ng biktima. Sa bawat tusok ng karayom at bawat bulong ng orasyon, nararamdaman ng biktima ang hirap, kirot, ulagnat na walang paliwanag. Sa ganitong paraan, ang manggagaway ay nagiging simbolo ng hiwagang nakapaloob sa likas na takot ng tao sa di maipaliwanag. Ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng manggagaway ay nananatiling usap-usapan sa maraming rehiyon. Ayon sa ilang alamat, ang kanilang salamangka ay binubulong ng nilalang ng kailaliman, mga demonyong itinapon ng may kapal na naghahanap ng bagong tahanan sa katawan ng tao. Mayroon namang naniniwala na ito ay minana mula sa mga ninunong tagapangalaga ng sinaunang karunungan ng kalikasan. Nakalaon ay nasira at ginamit sa masamang layunin. Kapag ang manggagaway ay malapit ng pumanaw,
kailangan niyang ipasa ang kanyang kapangyarihan sa tagapagmana nito, sapagkat kung hindi, mananatiling ligaw ang kanyang kaluluwa at maghahasik ng sakit sa paligid. Ang ritual ng pagpasa ay ginagawa sa gitna ng gabi, kalakip ng orasyong tumatawag sa mga espiritu upang tanggapin ang bagong tagapag-ingat ng gaway. Ang mga sakit na dulot ng manggagaway ay hindi karaniwang karamdaman lamang. Madalas ang biktima ay nakakaranas ng matinding pananakit ng katawan, pamamaga at mga sugat na hindi gumagaling sa karaniwang gamot. Tanging isang malakas na albularyo o babaylan lamang ang makagagamot dito sa pamamagitan ng tawas, dasal o ritual na nagbubunyag ng pinagmumulan ng sumpa. Minsan kailangang harapin ng manggagamot mismo ang espiritong nagpasapi ng gaway upang tuluyang maputol ang sumpa. Sa panahong moderno, bagamat itinuturing ng alamat ang mga manggagaway, ang kanilang imahe ay nananatiling paalala ng takot at paggalang ng mga Pilipino sa puwersa ng di nakikitang daigdig. Hanggang ngayon sa mga liblib na baryo, ang pangalan ng manggagaway ay binabanggit pa rin ng may kaba bilang bantayog ng hiwaga, kapangyarihan at paggalang sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa paglalakbay ng ating kasaysayan, malinaw na ang mga sinaunang manggagamot tulad ng babaylan, albularyo, manghihilot, magluop at manggagaway ay nagbibigay hugis sa pagkakakilanlan ng ating lahi. Sila ang naging salamin ng paniniwala, takot at pag-asa ng ating mga ninuno. Isang patunay na sa gitna ng kawalan ng siyensya noon, nananalig pa rin ang mga tao sa kapangyarihang likas at banal. Mula sa mga dasal ng babaylan hanggang sa mga karayom ng manggagaway, bawat isa sa kanila ay nagiging bahagi ng masalimuot na sining ng panggagamot sa Pilipinas. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang mga ritual, paniniwala at kaalaman ay patuloy na bumabalik sa ating kamalayan. Minsan bilang alamat, o minsan bilang inspirasyon. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay ang mga kwento ng mga manggagamot. Sa bawat usok ng insenso, bawat dasal at bawat bulong sa hangin. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga salaysay at paniniwala, hindi pa rin ganap na napatunayan kung ang mga kapangyarihang taglay ng mga sinaunang manggagamot ay totoo o pawang alamat lamang. Maraming nagsasabi na nakasaksi sila ng mga kababalaghan, samantalang may ilan ding nagsasabi na ito'y gawa ng imahinasyon at takot ng tao sa mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa pagitan ng agham at paniniwala, naroon ang manipis na linya ng misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Ang mga kwentong tungkol sa kanila ay nagiging tulay ng pagninilay kung hanggang saan nga ba ang hangganan ng ating pananalig at kung kailan nagiging alamat ang katotohanan. At sa pagtatapos ng salaysay na ito, nananatili ang isang palaisipan. Totoo nga bang may kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? O tayo lamang ang nagbibigay buhay sa mga ito sa pamamagitan ng ating takot at pananampalataya? Sa huli, marahil ay hindi na mahalaga kung sila ay tunay na umiiral o katang-isip lamang, sapagkat sa bawat kwento ng mga manggagamot, nananatiling buhay ang ugnayan ng tao sa kalikasan, sa hiwaga at sa paniniwala ng mga puwersang higit pa sa ating nauunawaan. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.